pagmumuni at introspection sa mga kasalukuyang pangyayari. Sa panulukan ng Tubig at Apoy, ang liyab sa Sea of Fire 2 ni Joar Songkuya. Kaya hila kayo medyo Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong ihatid tayo ng pinta ni Joar Songkuya sa Palestina. Sulyapan, titigan natin ang kanyang A Sea of Fire 2. Dagat sa ibabaw ng apoy o apoy sa ibabaw ng dagat. Ano't ano man, madarama natin sa pagtunghay ang kabalintunaan. Paano nga ba magliliyab ang isang elementong likas na pumapatay ng apoy? Dalawang elementong hindi mo pag-iisa, ngunit posibleng mangyari. Kayang datnan ng apoy ang kanyang sarili, kapiling ang dagat, sumasayaw sa ibabaw nito. Waring inaangkin ang kanyang init at alab, at entablado ang labaw ng dagat. Mapagkalinga sa indak, busila. Isang malawak na canvas ng kulay ang A Sea of Fire 2 ni Songkuya. Malilikot na mga linyang tila mga alon na hindi mapanatag. Nagsasayaw, hindi dahil sa saya. Nagsasayaw dahil sa ngit-ngit at galit. Sumisigaw, kumakawala, kumukulit. Saping-saping direksyon. Pataas, paikot, pabulusok. Na tila mga pwersang nagsasalpukan. Sa visual nitong anyo, para itong dokumentasyon ng isang pagtatagumpay. Isang madamdamit at makasaysayang pagliyab na makatwirang pahayag. From the river to the sea, Palestine will be free. Mula ilog hanggang karagatan, isang Palestinang may kasarinlan. Ang mga kulay sa pinta, kahel, dilaw, pula, bughaw, puti, ay babasahin natin bilang mga sikil-sikil na eksena ng genosidyong orkestrado ng Persang mapagsamantala at marahas. Nasa ibaba ang bughaw ng kapayapaan, nilalamon ng mga linya ng pagliyab. Wala ang kapares na kalangitan pagkat walang madarat ng langit sa dinurog na lupain. Dugo ang bahid ng mga pula sa canvas. Hindi silag ng araw kundi abong nakakulapol sa mga katawan ang dilaw. Ang puti ang mga katawang binalot sa puting tela upang agad na ilibing. Mga martir ng digmaang pumupulbos ng dangal. At ang imahe ng apoy na nabuo sa talaban ng mga kulay ay apoy ng pagkawasak. Ngunit maaari tayong manindigan. Itong salpukan ng sarikulay at sangasanang likot ng mga linya ay maaari ring hudyat ng paglaban. Kislot ng paghamok upang banggain ang pagkatuko. Sa loob ng mahigit 70 taon, ang mga Palestino ay pinatatalsik, pinatatahimik, pinapaslang ng okupasyong Israel. Mula pa noong huling mga buwan ng taong 2023, natutulog at nagigising ang mundo, tayo, sa larawan ng mga karahasang hirap na hirap natin ang kinin, pagkat hindi tayo ang biktima. Patong-patong ng mga bangkay, araw-araw, libo-libong pangalan sa talaan ng kamatayan. Karamihan, mga bata, inosenteng mga batang sinasanay sa mga pagsabog, guho at abo hanggang malasok ang munting katawan at ibabalot sa plastik. Babae, mga ina, asawa, kapatid, na tumatakas sa mga pakanan ng bomba at gugutayin ng mga bala. Kalong-kalong ang mga sanggol na hindi makatutol sa paglipol. Matatandang nagtatagpi sa nakaraan kasalukuyang karahasan upang sa huli ay angkinin lamang ng dilim. Mga ospital, paaralan, moske na ginawang target ng mga pinakaabanteng armas pangwasak. Habang humahalakhak sa tahimik at malamig na silid, ang mga negosyanteng nagpapatakbo sa paggawaan ng bomba, tangke at baril. Sistematiko, isang buong lahi ang pilit binubura sa mapa. Sa likod ng mga kulay ay mga hagod at bunday sa canvas. Kasabay na umuugong ang panawagan. Ulitin natin, from the river to the sea, Palestine will be free. Makasaysayan, makatwirang panawagan. Hindi ito karatula ng rally at puot. Sigaw at alingaw ito ng pagbawi. Muling pag-angkin ng karapatang mabuhay ng malaya at may dangal. Ng pagpapalayang sarili mula sa gapos ng mga pananakop at paglipol. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong ibalik tayo ng pinta ni Joar Songkuya sa Pilipinas. Ang A Sea of Fire 2 ay dapat ding basahin sa lente ng panloob na orkestrasyon ng dahas. Kung bubuksan natin ang ating sariling mga pinto at bintana, malalantad ang nagliliyab na apoy sa bawat panig ng Pilipinas. Kulumpon ng mga islang nalilibot ng dagat.
nasusunog sa buktot na kalagayang matagal ng pinaihiran, pinamamayani ng mga naghahari-harian at Diyos-Diyosan. Sa mga sakahan, buhaghag, sunog ang lupa hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa sistematikong feudal na tradisyon. Walang sariling lupa ang nagpapasibol sa mga uhay. Sa lungsod, nasusunog, tinutupok ang mga barong-barong upang bigyan daan ng mga negosyong higit na mapangwasak kaysa mapagbuo. Pinaalis ang maralita sa sarili nitong munting mga tahanan habang sinasabi para ito sa pag-unlad. Ngunit ang hindi nalalantad, ito ay pag-unlad para sa iilan. Naroon ang apoy sa siphayo ng mga katutubong hinagawa ng lupang ninuno. Sa mga classroom na kulang sa guro, upuan at aklat, mga classroom na binabansot at pinakikitid ang mapagpalayang asignatura na susi sana sa emansipasyon ng ating bayan at sarili. Sa mga pabrika at empresa hindi sasapat ang mumong pasahod sa mga manggagawa, papatayin kapag nag-unyon ang walang-wala. Disillusyon ang benteng bigas, mapagpasya ang pag-aaklas. At malilimot ba natin ang apoy sa mata at dibdib ng mga naulilang pamilya nang walang kawawaang pagpatay dahil sa gera kontra droga? Ang pinagkakitaang pandemya, ang pagbabalik sa poder ng pamilya ng diktador, ang moro-moro ng mga payaso sa entablado ng politika. At marami pang tuntungan at dahilang nagpapaliyab sa mapagpalayang apoy sa mga supal ng kabundukan, pagkat naroon ang pag-asa. Sa ASEA Fire 2, nagsasalita ang mga pataas na hagod at indayog ng pinsel. May sinasabi, hindi lahat ng apoy ay pagkawasak. May apoy sa paghihimagsik. May apoy ng muling pagbangon. Dahil hindi lang kwadrong dokumento ang pagkasining ng sining. Isa itong handog para sa kinabukasan. Isa itong pagtunghay sa kasalukuyan. The present, the future is present. Kaya sa ganitong konteksto, pinaglalakbay tayo ng ASEA Fire 2 upang ibalik sa kanya-kanya nating dagat at apoy. Tulad ng kung paano ang higit isang dekadang pagsampa sa barko ni Songkuya ay pag-uwi rin malaon sa dagat at apoy ng kanyang sining biswal. Sumasabog sa pinta ang sikil at tikom ng mga naratibo. Ang likot at indayog ng mga kulay at hagot ay pagsuong sa liyab. Mula Gasa hanggang Hacienda Luisita, mula Cadyunis hanggang Kidapawan, mula Tondo hanggang Rafa, mula Negros hanggang West Bank. Iisa lamang ang balat ng dagat at magkakapatid ang mga apoy. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Sa harap ng ASEA Fire 2, hindi tayo basta lamang tumitingin. Tinatawag tayo nito. Tinatawag na manindigan, tinatawag na makisangkot, tinatawag na sumiklab hanggang magliyab ang dapat magliyab. Maraming salamat po. Sige.